Hello, good evening. Wait, parang ang gulo ng hair ko. Parang may nakatayo. So, malapit na pong matapos ang aking shift sa pagtuturo ng English online. So, I just started my teaching career again. So, nung pandemic, nagturo na po ako ng English sa mga Japanese at sa BISMETs. Pero this time, global po siya, yung company. So, iba-ibang lahi. Merong Arab, Malaysian, Thailand, Chinese. So, worldwide siya ngayon, yung company ko. So, I am not going to um, to say the name, no, of the company. And then basta nag-start po ako 16th, and malapit nang matapos ang aking shift. So my shift for today is from 10 a.m. to 10 p.m. Medyo matagal siya, but I have a lot of breaks in between. Maganda yung schedule ko kasi meron akong schedule para magmerienda sa umaga, mag-lunch, magmerienda sa hapon at mag-dinner. So, okay naman siya, at pwede akong, lalo na dun sa lunchtime, may 1 hour break ako. So, um, pwede akong humiga-higa and naaasikaso ko pa yung mga bata pag nandito sa bahay. Okay, moving on. So, naisingit ko po muna itong aking didactic reading dahil it is my break. Wait, let me check. So, wala nga akong student for this time slot. So, we will proceed with our didactic reading for today, August 16. So, nag-recording po ako kahapon, but I was not able to upload the video. Ang dami ko pa namang nasabi doon. Kasi yung audio niya, medyo pangit. Medyo merong parang nag-e-echo. So, hindi ko na siya in-upload. But, yun nga, matagal akong nawala because of the flood. No, dinatnan po yung bahay namin, and even this place, this room kung saan ako nagre-recording and nag-office or nagtuturo ng English lessons, binaha siya. And then, hospital po yung anak ko for 4 days. So, talagang tama, when it rains, it pours. So, kapag tumarating yung mga pagsubok, talagang sunod-sunod sila, no? So, ayun. And thankfully, August 15, so dun na naayos totally yung bahay kasi pinatambakan namin siya dahil talagang binaha po talaga siya. Ngayon maayos na siya, napataasan na. So we did some minor renovations po. Kaya hindi ako nakapag-online talaga dahil magulo sa bahay, madumi and all. And nagkasakit nga yung mga bata, and including me, ako nung nasa hospital, medyo tinamaan din ako. So ayun po. Yesterday, just sakto lang talaga para before ako mag-start sa bago kong work. Though hindi ko naman iniwan yung aking regular work. This is just a sideline. So, I do this every weekends and after office. So, ang shift ko is from 6:30 to 10 ng gabi. Nagtuturo ako, and then every weekends din siya. So, hindi affected po ang aking trabaho bilang isang public servant or government employee. Okay, let's proceed with our didake. Okay, August 16, Saturday, our reading is entitled Serving God. Okay, speaking of serving God, I had the privilege of serving kanina sa misa just before mag-start na naman itong aking second career, no? I prayed na sana makayanan ko kasi medyo, syempre, yung oras ko after office ng 8 to 5 and then 6:30 to 10 na naman dito. So, good luck naman sa akin. But I want to try. Total, this is my passion, pagtuturo sa mga bata. And nakaupo lang naman ako, and I'm just sharing my knowledge. And for me, sharing your knowledge is a very noble job, being a teacher, no?
So, yung feeling na natutulungan mo sila, natuturuan mo sila, and you get to meet a lot of people. Ibang feeling kasi yon. Kaya, parang binabalik-balikan ko talaga itong pagtuturo. Anyway, so serving God, yun nga, parang blessing na din at sa pag-start ng aking um, part-time job, ayun, nag-serve ako sa simbahan kanina, which parang feeling ko nga Sunday ngayon kasi nag-serve ako ng Saturday. Anyway, from Joshua 24 verse 15, as for me and my household, we will serve the Lord. Yes, I have read this before. As for me and my household, we will serve the Lord. For our reading, when our children were young, we would include them in our morning worship. In my mind, this was a way we served the Lord by teaching our children how to love and worship God. At first, they would join in singing the worship song in their own gibberish language. But this left a doubt in my mind. Why? Because during our time of worship, our children would be tumbling around the bedroom or worse, fighting with one another. I wondered how else we could serve the Lord. Then I read somewhere that to serve the Lord is to serve others. Now that our children are older, we serve God by interceding for the different concerns of our family and friends. After our Glance Nightly online rosary, we end our night with our own family prayers. We recite a psalm and then we lift in prayer our family's concerns and other people whom we pray for. Answered prayers become an inspiration to our family to continue serving God by interceding for others. Okay, so hindi lang, sabi nitong sumulat po, no? I read somewhere that to serve the Lord is to serve others. Yes, so hindi lamang yung pagsuserve sa church, kagaya nito, na-mention ko lang, no? Through serving others, like sharing your knowledge, yun, pagtuturo sa iba, so that is also serving the Lord. For our reflection, how else can you serve the Lord in your life? So, mga kapatid, so isipin natin, paano mo pa ba pwedeng mapagsilbihan si Lord sa iyong buhay? So, aside from physically serving sa church, no, paano pa ba? There are a lot of ways. Siguro, pagiging mabuting Kristiyano, pagiging mabuti sa iyong kapwa, pagtrato sa kanila ng mabuti, pag-share ng inyong mga blessings sa kanila. That is a way of serving the Lord in our life. No? For our prayer, Lord, lead me to ways where I can love and serve you more in my life. Lead me to ways where I can love and serve you more in my life. Thank you, Lord God, kasi for me, nafe-feel ko siya, no? He is leading me to the way where I can serve Him more in my life through teaching. Please give me an open heart to follow where you lead me. So, let's just pray na sana kung saan man tayo dalihin ng Panginoon, saan mang direksyon yun na tayo dalihin, we can always serve the Lord. So, that's it. Medyo parang minadali or what, hindi naman, hindi pa tapos yung shift ko, and isa-serve ko pa si Lord God through teaching my students, and that's it. I enjoy the rest of the night, and I'm just glad to be back once again to my Ditake dito sa aking Ditake reading dito sa aking office space after a very long time. July pa yata yung last upload ko, no? So it's like more than a month, half a month, almost a month na hindi nag-upload dahil nga ayun, natamaan ng kalamidad. And I hope lahat po kayo, you're all doing well, and lagi lamang isipin na kahit ano man yan, kalamidad, lilipas din yan, aayos din yan, and God will always see you through it. Okay, good night, bye-bye, and have a blessed weekend. Enjoy the rest of the night.